Buhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang bawat araw, pag nanasa niya'y walang humpay. Mga anak niya'y naliligaw, maakay niya sa kaliwanagan, sa tuwid na daan, na dulot niyang mainam. Walang pasubali siyang anumang hinihingi, bago kanya tipanan, at handugan ng espiritu niyang walang maliw kailanpaman. Kundi bagkos ang layon niya't nasa, lahat ng anak niya'y maging maligaya. Kung susuriin ang tao, panapanahon lang yan. Maging sa mga bunga ng halaman, may panapanahon kung ano ang pamumunga, kung ano ibubunga. Sa panahon ngayon, ano ang tagsibol ng bunga? Mangga, makopa. Subalit, dalawang bagay lamang silang nilikha ng Ama na kapag biniyak mo'y magkaiba, magkaiba rin ang hubog nila, magkaiba rin ang kulay. Nakaibahan naman sa tao. Ang tao, panapanahon man kung magbunga ang pananampalataya, subalit isang kaanyuan ang makikita. Buhay ba ang Ama? Ano kaya ang marapat gawin para manahan ka sa liwanag? Ano kaya ang dapat na tuparin para hindi ka nagugulumihanan? Ano kaya ang dapat kamtan para manahan ka sa kaaliwan? Ano kaya ang pamamaraan para magdulot sa iyo ng ligaya ang bawat araw? Mga mahal, walang tanging paraan maliban ng masumpungan ang Diyos na buhay. Buhay ba ang Diyos? Maraming tanong ang tao. Subalit, sa katanungan na yan, kung minsan, ang tinatanong sa Ama, ba't ako nagkaganito? Kasalanan naman niya. Ang Ama makapagtatanong siyang, anak, ba't ka ba nagkaganyan? Sigurado wala siyang kasalanan sa iyo. At siyaon ang malaking pagkakaiba ng tao. Nagtatanong bakit nagkaganon ang buhay niya? Bakit nasira ang buhay niya? Kung nasira ang buhay niya sa ginawa niyang pagkakasala at pagkakamali sa buhay niya, ang tinatanong niya ay iba. Tinatanong niya rin ang Ama, ba't nagkaganon siya? Sino kaya namang tao na magiging marubdob ang kanyang pagkalumbay kung nakilala niya ang Ama, sumunod sa Kanya, ginusto kalooban niya, mga panukala niya itinupad niya, hinanap niyang mabuting katwiran at nagsabuhay ng mga salita niya? Wala. Lahat ng taong siya'y hinahanap at nasumpungan, dumaratal din sa pagdalisay. Na kahit na ika'y naglilingkod na, nakikipagtotoo ka, hindi ka rin ligtas doon, kasama ka.
ang pagkakaiba nga lamang ng pakikipagtotohanan mo sa Kanya sa mga hindi nakikipagtotoo sa Kanya. Mayroon kang malawak na pangunawa, mayroon kang mabuting pandama, may mabuti kang pag-iisip na nabibigyan mo ng katwiran, ba't nagkaganyan ka? Nabibigyan mo ng pag-asang buhay mo sa kabila ng may dinaranas ka. Nabibigyan mo ng kaaliwan ng puso mo sa kabila ng may nararamdaman ka. Nabibigyan mo ng kasiyahan ng damdamin mo sa kabila ng maayaw sa iyo'y kapwa mo. At yaon ang mahalagang kamti ng tao na napakahalagang kagalingang natamo mo, sapagkat ang napagalingang kaluluwa mo, napaliwanagan ang isip mo, nabuksan ang pangunawa mo, nabahaginan ka ng pandamang mabuti, isang napakabuting pagpapala. Sapagkat kung mayroon ka mang mga bagay na hindi naman nakakasiya sa buhay mo, baliwala ang bagay na iyan. Subalit wala ka mang mga bagay na higit na nakikita mo sa kapwa mo, kung ang kasiyahay nasa puso mo, walang kasing tapat ang pandama mong galak. Buhay ba ang Ama? Kaya ibig sabihin, totoo lahat ang salita ng Ama, kaya nga maliwanag niyang tinuran sa mga pahayag na binabasa sa banal na aklat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa banal na salita na nagbibigay buhay. At yaon ang pawang katotohanan, ang salitang banal na pinagninilayan at binubulay-bulay ng mga anak niyang tumanggap at nakakilala sa kanyang matwid na kalooban. Napaparamang kalituhan, ginagamot ang kagulumihanan, pinapaknit ang masama at madilim na kaisipan, nangingibabaw ang mabuti at ang damdamin ay nasisiyahan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung di mo pagtitibayin ang kalooban mo bilang isang lingkod, bilang tagasunod, bilang anak ng Ama, sadyang hindi ka magtatagumpay. Subalit kapag naalala mong, ba't ka nagkakaganyan, may Diyos ka naman, biglang lalakas ang kalooban mo at magliliwanag ang isip mong nadidimlan. Nawa mga mahal ko, itong gawin nyo. Sa tuwin ay alalahanin nyong may Diyos naman kayo. Buhay ba ang Ama? Nahandang pumupkop, umaliw, magpagaling, magdulot ng liwanag, at bumuhay. Sapagkat kung wala ngang Diyos Ama, bakit ka pa aasa? Bakit ka pa magbabago? Di kung sino kay gayon ka na lamang. Wala naman palang kapakinabangan ng pagbabagong buhay. Wala naman palang kakamta ng magpakabuti. Di kung ano kay gayon na lang. Subalit nang dahil nga ang salita ng Ama'y buhay at may katotohanan, ang mga naghahanap sa Kanya'y lumilihis sa masama, lumalayo sa tukso, nabubuhay sa matwid at tinatahak ang daan niyang dulot sa Kristo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kagalingan ng kailangan, sinong magpapagaling? Pagbabagong buhay ang nais ng Ama, paano magbabago? Kagalakan ang nasa ng tao, bakit pinalulungkot niya ang buhay niya? Pagtatagumpay lahat ang pangarap ng tao, bakit di masumpungan at hanapin ang magbibigay tagumpay? Mga mahal, ang salita ay walang pagkabula, nagluluwat man dito sa lupa, subalit itatakda pa rin tulad ng tag-ani, may tagsibol at tagtuyot. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang ikaw ay may dalahin, naging tagtuyot ba yung pangunawa mo? Hindi malulubos siya ang magiging tuyong-tuyo yan kung alalahanin mo ang mga salita ng Ama.
Subalit kung di ka nga madidiligan tulad ng tagtuyot, matitigang ang mga dahon, pati sangay mababakli na sa pagkatuyo niya. Subalit yung nadidiligan, tagtuyot mang tinatawag, nasisipsipan pa rin ang tubig yan kung nadidiligan siya. Ganyan din ang tao. Nawawalan ka man ng pangunawa, subalit ang mga banal na salita'y hindi mo pinanghihinawaang hanapin, pakinggan, basahin. Ang natitigang mong pangunawa, ang sarado mong diwa'y bunubuksan at nabubuksan upang muli buhayin ang maliwanag mong pangunawa. Buhay ba ang Ama? At ito'y nagaganap sa mga taong naghahanap at nakasusumpong ng liwanag. Maraming tanong ang tao kapag nasambit ng kapwa nila, ay, alam eka yun kung ano nangyayari. Ay, eka, alam kung papaano eka ang simula. Alam eka kung ano eka, kung namatay na ba o hindi. Sapagkat yung espiritu eka yun ang magsasabi. Kaya lamang tamang dinadaluyan ka ng espiritu. Gusto naman ng tao kung anong tanong, sagutin mo pagdaka, kahit na hindi na marapat sagutin. At siya ng tao, kapag may hinanap, gusto'y agad makuha, makita. Ngunit hindi iniisip o sinusuri. Tama na ba ang panahon? Dapat na bang mibigay sa akin ito? Marapat ko na bang kamtin? O may kulang pa ako dapat hanapin? Para mapunuan ko ang pananalig ko't pananampalataya, matuwa naman ang Diyos sa akin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maaaring hindi lahat kayo'y makaunawa sa aking tinuran. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sino nga bang makapagtatagumpay kung dumaranas ng pagdalisay at ang pagdalisay na yaan ang dinibdib sa buhay? Lingkod ka mang naturingan kung marupok kang nilalang, hindi ka rin magtatagumpay. Kaya mapakahalaga nang makamtan mo ang katatagan at pagtitibay sa iyong pananampalataya, sa iyong pananalig, na walang pagkukuhanan at walang magbibigay maliban ang sa iyo ay bumuhay. Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tao, makakaunawa ka kung gagawin mong hanapin ang katwiran ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kumisan may nagaganap, may usapan, may mga taong nakikinig na hindi naman naunawaan yung sinasabi. Kumisa'y nagkakariringgan, sinabi mo eka, yun hindi naman pala. Ang hindi ninyo alam, maaring si Satanas gumamit din sa isip ninyo na kunwari narinig nyo yun, subalit hindi naman pala totoo. Maaring gamitin din kayo na itala sa isip nyo na nagaganap yun, hindi naman pala. Yun ang tinatawag na guni-guni. Mga mahal, ito pala'y maiwasan ng tao na kung bakit maiiwasan bago mo tanggapin, ika'y dumulog at manalangin. Upang sa gayon, ilis siya ka sa masamang isip, ilis siya ka sa masamang damdamin, at manaigang mabuti, maagaw ka ng kabutihan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, mula sa awit, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumarating ako kung mayroong bagabag,
yung tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Mga mahal, kung kilala mo ang Ama, masasambit mo ito, sapagkat may tiwala ka sa Kanya. At alam mo siya'y Diyos ng katotohanan, kaya't wala siyang gagawing kamalian kanino man. Sapagkat siya'y batid mong Diyos ng walang hanggan, kaya aasa ka sa Kanyang kapangyarihan. At hindi lahat ng tao'y nasasambit itong ganitong panalangin, at hindi lahat ng tao'y naisusuko ng buwang sarili. Kaya't patotoo ng Ama sa mga anak niya, kung ang Espiritu niya ang naghahari at nangunguna, ang di nila kaya'y may pagkakalob niya. Kaya natututo sila sa marapat nilang gawin, nakakayanan nila ang dapat nilang tiisin. Sapagkat ang Ama'y makapangyarihan, puspos ng kabanalan, tigib ng pagmamahal na walang kapantay kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay bang Ama? Alin ang mas mabuting nadarama? Yung mas mabuti ang nadarama, yung taong madaling masaktan o malawak ang pangunawa. Sino ang mas mabuti ang pandama? Totoo po yan. Kaya kung lahat lang ng tao ay malawak ang pangunawa, walang masasaktan damdamin. Sino ang napapayapa? Ang masama ang isip o ang mabuti isipan? Totoo po yan. Kaya kung lahat lang ng tao ay bubuti ang pag-iisip, walang babagabag sa kanilang masamang isip. Sino ang napapatag? Ang taong maraming iniisip o ang taong todo pasa, ang para bukas niya yung maasa sa Ama? Alam po lahat ito ng tao, pero bakit nalilito? Yun ang tanda ng wala siyang pag-asa sa Diyos Ama niya. Subalit kapag nagkaroon ka na ng pag-asa sa puso mo, halimbawa, may nagsabi sa'yo, ganito, 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 nakasakit sa damdamin mo. Sino nasaktan? Yung nagsabi o ikaw? Kaya kung anong naririnig mo, todo pasa mo lamang, hindi ka masasaktan. Buhay ba ang Ama? Sinong masisiyahan? Ang taong sumusunod sa kalooban ng Ama o laging suwail sa Kanya? Pawang katotohanan, wala pang nasiyahan ang kalooban na suwail sa Amang mahal. Subalit sa mga sumusunod sa Kanya, kahit anong pinagdaraanan, masaya pa rin sila. Buhay ba ang Ama? Sino ang nagkakaroon ng tapang? Ang taong hinahanap ang mga banal na salita o ang hinahanap ang mga salita ng kanyang kapwa? Gawin niyo po lahat yan para nang sa gayon, habang hinahanap niyo ang banal na salita, habang natututunan niyo mga banal na salita, nakakalimutan niyo yung mga masasamang salita ng kapwa. Buhay ba ang Ama? Sino ang magbibigay kalakasan sa iyo? Ang kapwa mo ba o ang Diyos mo? Gayon po pala. Kung may sinasabi man ang kapwa mo na nakapagpapasakit ng kalooban mo, ang sinasabi ng Diyos mong umasa ka sa Kanya, siyang pakinggan mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang sarap ng pakiramdam ng taong walang laman ng kaisipan, kundi ang pag-ukulan ng banal na aral. Ito ang nagbibigay sigla ng buong katauhan at tumatanglaw sa landas ng buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya, sinong anak ng Ama
ang magugutom, sabi nga niya, kung ang pag-asa'y ako, sapagkat akong bumuhay sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliwanag na laging sinasabi, humango tayo kay Isayas. Ang wika niya, si Yahweh laging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit, ang mga daing mo'y diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di ba rinig ang dalangin mo? May magagawa ka ba? Kaya sumuko ka. Magpakababa ka, magsising lubos ka, baka isang iglap, pakinggan ka na. Buhay bang Ama? Hindi kayo tapat kapag nagsusumbong na di rin nagtatapat. Kung may sakdal kayong ipinaghahabol, ang batayan ninyo ay kasinungalingan, gawa-gawa lamang. Ito yung mga taong mapagkatang isip na hindi naman totoo, pinungungwento sa kapwa niya. Kaya siya rin naman ang mahihirapan, mabibigatan kapag siningil na siya. Subalit ang taong patag ang isipan, walang iniisip ni anuman sa kapwa niya, gumaganap siya, tumutupad ng labag sa kalooban niya, ang magkasala siya at gumagalak ang kalooban niya sa mabuting ginagawa niya, kaya naman araw-araw matibay paninindigan niya. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya sa paningin ng kapwa mo, isa kang mangmang, isa kang baliw. Subalit, ang di nila batid, maligaya ka sa kanila. Gawan niyo po ng paraan yan sa buhay niyo at subukan niyo pong tupdin. Sinungaling ang nagtuturan sa inyong harapan na hindi niyo nasisilayan kung hindi niyo ito kakamtan. Subalit, dahil pawang katotohanan, magpakatotoo ka lamang. Sasapitin ito ng iyong buhay. Buhay bang Ama? Ang bawat araw, kung lilimiin ang kaganapan, mahihirapan mong baybayin at mabigyan ng kaukulang pahayag. Subalit ang Ama, hindi pa nagaganap, alam niya na ibig niyang ipatupad. Alam niya na ang magiging dulot ng kanyang gagawin. Alam niya na ang kahihinatnan sa kanyang ginawa. Hindi katulad ng tao. Kung minsan gawa ng gawa, hindi niya alam kung ano sasapitin niya. Salita ng salita, hindi niya alam ang patutunguhan. At yan ang malaking pagkakaiba ng tao sa Ama. Kaya kung ikaw ay anak niyang tumatawag at kumikilala sa Kanya, babahaginan Kanya ng talino niyang taglay kung paano ka magiging marapat na anak niya. Buhay bang Ama? Kaya, sinong anak ng Ama na tumanggap sa Kanya, kumilala sa mga salita niya, nagsabuhay ng mga salita niya, nanalis siya at napahamak? Mayroon baga? Kung mayroon, hindi siya totoo. Buhay bang Ama? Sapagkat iba yung totoong gawa at bukal sa kalooban kaysa pakitang tao lamang. At siya ng pawang katotohanan, ang layo ng Ama, bawat gagawin mo, nasisilayan niyang dito nagmula sa iyo. Kaya naman, sa pagtupad at pagtalima mo, iba yung galak sa tuwinang nararamdaman mo at sinisidlan ka pa upang di ka matigangan, maubusan sa bawat pagpapakabuti mong ginagawa kanino man. Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't sino ang nakasumpong sa liwanag at nanahan sa liwanag na nagkaroon pa ng talusira? Mayroon baga?
Wala nang sumagot. Makinig po kayo mula kay Marcos. Ang wika niya ay, tumawid sila ng lawa at pagdating sa ano baga ang lawa? Malawak. Lawa. Malawak. Ang dalampasigan ng karagatan ay lawa. Ang baybayin ng dagat ay lawa. Ang kabundukan ay lawa. Ang pampang ay lawa. At kung pagninilayan ninyo at babasahin nyo ang kaukulan, anong nababasa nyo? Tumawid ng ibayong dagat upang magtungo sa baybayin ng lawa. Sumakay ng bangka upang mangusap sa gitna ng karagatan. Subalit, sino nakasusunod doon? Mangilan-ngilan lamang, di baga? Subalit sa tabi ng pampang, dinudumog, dinadagsa, sapagkat patag. Mga mahal, sino nga ba ang sa tuwin ay tatahak sa malalim na lakbayin sa buhay na makakaya niyang gawin ito kung hindi siya susunod sa pangalan ng Kristo? Kaya nga naririto kayo, may nabalitaan kayo. Kayong mga nagtitiwala, umaasang gagaling kayo sa mga hindi lubos at hindi paganap, hindi makaabot sa kung anong gawain ito. Ang kaganapan noon at kaganapan ngayon, maging sa susunod pang panahon ay walang pagbabago. Kung saan makabalita ang tao, susunod. Subalit hindi lahat ng sumunod sa nabalitaang yaon na kinabang ang mga nagtungo. Sapagkat saan man dako magtungo ang tao, kailangan nandun ang katapatan ng pakikikisa at pakikipagtotoo ng Espiritu na di niya nakikita. Kaya mga mahal, damhin ninyo sa puso nyo. Namnamin ninyo sa kalooban ninyo kung ano ang dakong ito at sino bagang tinunguhan nyo. Sapagkat kung si Kunching lamang walang may bibigay sa inyo. Sapagkat ganang pagkatao'y di sasambitin ito sa inyo. Sapagkat kung bilang pagkatao'y walang may tuturan sa inyo. Subalit kung ninanamnam ninyo at binubulay-bulay ang mga salita ko, mapagtatanto ninyong di tao pinagmulan ito. Kaya't ito ang kaparaanan upang mabuksan ang diwa nyo. At ang malalim na pananampalataya ay mabuhay ganap sa inyo. Maramdaman nyo ang tuwirang nagbuhay at bumuhay sa inyo, na sa gayong kaparaanan na hindi nyo namamalayan, tinatamnan kayo ng higit pang mainam, kaya't sa inyong mga pangangalaga na nagmamahal pawa sa inyong kinamtan, na pasisibol ang bunga na wala kayong kamalayan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan. Ituloy po natin. Tumawid sila ng lawa at pagdating sa Genesaret, ay sinadsyad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid at ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitang naroon siya at saan man siya dumating, maging sa nayon, lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit.
Saan po ba ang liwasan? Kung saan yung dako na liwasan ng tao, daanan ng mga tao. At sinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuutan, at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Wala man palang hinaplos ang Kristo. Sa mga gumaling na yun, nahipo lang ang dulo ng damit, nahipo lang ang laylayan ng damit, nahipo lang ang parte ng damit. Sapagkat sa pananampalataya, nagsisigaling. At kung inyong babaybayin ang istorya, ang kapwa nila na nakakabalita kung nasaan ang Kristo, pinupuntahan ang mga may sakit at sinasabing, dalhin nyo naroon si Kristo. Kaya nalaganap ang balitang kung saan dako ang Kristo, natutunguhan ng tao. Mga mahal, sa makatwid, makapangyarihan ng pangalang Hesukristo, ang katauhang Hesukristo. At lahat ng nakakadamay, nakakadama nga ng mabuti at gumagaling. Ibig sabihin, mga mahal ko, kilalanin mo lang pala ang dakila mong manggagamot, madama mo lamang pala ang dakila mong manggagamot, hindi ka man makahawak, gagaling ka. Sapagkat ang pinakamahalaga, naramdaman mo siya sa puso mo. Kaya kung kilala nyo ang inyong manggagamot na totoo, ang dakilang manggagamot na hindi nakikita ng tao, mayroong mararamdaman kayo na di nararamdaman ninyo sa buhay ninyo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Nais niyo po bang matulad sa panahon niyaon? Nagsigaling ang lahat ng karamdaman? Katulad dito, wala kayong makikitang x-ray, ultrasound, CT scan, dialysis section, wala rin kayong makikitang chemotherapy, wala kayong makikitang mga nagsisiyasat ng dugo nyo. Subalit kung pasisiyasat nyo sa Ama ang puso nyo, at dadamhin nyo siya at kikilalanin nyo siya, nasuri na kayo mula ulong gantalampakan, kilalang-kilala ka ng anak niya. Kaya ang laman ng puso mo'y nararamdaman niya. Ang laman ng isip mo'y nababasa niya. Ang hinaing at daing mo'y walang nalihim sa kanya. Kaya kung tapat ka sa kanya, manalig kang anak niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos ng ganap na pangunawa, nang makinabang kayo sa inyong pagtugot, pananahang mga ilang sandali sa dakong ito. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Ang sinasabing gumaling, nakita mo yung kagalingan, ano? Katulad halimbawa, uminom ka ng gamot, sa loob ng 1 linggo, walang kagalingan kang nakamtan, pinagpatuloy mo ng 1 buwan, nagbago pakiramdam mo, naiba pakiramdam mo, ibig sabihin, may tumalab ng gamot na nilagok mo. Subalit, yung nagpagaling sa'yo, hindi mo naalala, hindi mo nakita kung paano kanya pinagaling. Buhay po ba ang Diyos? Sa dakong ito, sa kabila ng kayo ay mga nagpapagamot at mithi ninyo'y gumaling lamang ang karamdaman ninyong pisikal, mayroon pang ibinibigay sa inyo na hindi nyo nakikita, na nawa ay makamtan ninyong lahat ito, nawa ay makilala nyo. Sa katotohanan lamang po bilang mga lingkod, mayroon din namang sinasabi ang Espiritu sa amin na hindi agad nagaganap.
na aming pinagbabatahan at pinagsusumikapan na aming kamtin. Subalit, hindi nakatala sa isip araw-araw. Hindi, yun na lang ang laman ng isip, yun na lamang ang inasahan, kundi umaasa kang magaganap yaon, hindi mo yun iniisip araw-araw na nagpapalit at nagpapagulo sa iyong magpapahina ng pananalig mo sapagkat hindi pa nagaganap. At yan dapat ang maganap sa inyo. Halimbawa, isang lingkod ka, sino pong nakasaksi sa inyo na namarilong ang bibig at puro singaw? Sa pananampalataya ko, sa pananalig ko, pinakinggan ko yung tinura ng Espiritu, anak, gagaling ka eka. Gayon pa man sinabing gagaling ka, hindi naman sinabing agad ura-urada pagdakay eto na, binata mo rin yung ilang araw na pinaghihirapan ng bibig mo. Subalit sa pananampalataya mo, nakakausad ang bawat maghapon at magdamag na hindi ka nawawala ng pag-asa at umaasa ka sa Kanya hanggang nakalaya ka at gumaling ka. Yun po ang sinasabing pananampalataya. Sa kabila ng ginagamit ka, nangangatila lamunan mo, napapaubo ka, nang lalagkit ang laway mo, kung kailan gabing masarap ang tulog mo, dadalahitin ka ng ubo. Hindi mo matanong, Diyos ko, sa kabila ng ginagawa ko, pinahirapan mo pa akong ubuhin? Sino nakakakita kapag inuubo ang bawat isa? Subalit sa pananampalataya ko, alam ko po kako, Ama, na hindi na kailangan panghanapin ko ang anuman. Ang kailangan ko'y ikaw lamang. At pananaligan ko sa mga tinuro mo sa akin, ako'y gagaling. Naunahan ko pang gumaling yung mga matagal nang inuubo dyan. Sapagkat nagpakatotoo ako na hindi ko pinag-alilanganan na doon sa gamot na yun ay gagaling ako at sa panigniwala ko at pananalig ko. Ang di alam, tinura ng Espiritu'y maliwanag, mauna ka pang gagaling sa mga inuubo mong alagad. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung magtatalosira ako sa Kanya, sinungaling ako sa inyo. Tinuturo ko yun sa akin sarili, hindi ko ginagawa. Tama po ba? Ano po ang ibig sabihin? Ang isang Kristo'y nagbigay ng isang tunay na halimbawa. Nahirapan man, pinilit niyang gawin ang kanyang tungkulin na tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya, isa ka bang anak ng Ama na nagpapatotoong kilala mo siya? May dinaraanan ka man sa buhay mo, pakilala mong tunay kanyang anak. Hindi doon sa pasarap ka lang maligaya. Kapag malusog ka, tuwang-tuwa ka, nagpupuri ka sa Kanya. Nung nilagnat ka, magpupuri ba ako, nahirapan ako? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, nung saganang buhay mo, tuwang-tuwa ka, pinagpapala ako ng Diyos. Nung mawala, walang Diyos, sabi mo na. Paano ibabalik sa iyo yung nawala mo? Kung sa kabila ng naganap sa iyo, kinalimutan mo na siya. Kaya ang hahanapin mo na ay paraan sa buhay mo na. Kung paano ka kikita, muli, kung ayaw niyang ipakita sa iyo, sayang ang araw mo. Subalit huwag kang tutugot sa Kanya at patuloy mong pagtiwalaan ang tamang panahon ibibigay niya sa iyo. Sapagkat maliwanag ang sinabi niya, kung ang halaman tinalsak nyo man ang buto, ngunit di nyo binantayan para ito'y makita nyong magkaugat, magkasuhol at magsanga. Tulad din ng inyong katawan, isinilang kayo sa sanlibutan, niluwal kayo ng inyong ina. Subalit hindi nyo nakikitang tumatatag ang inyong mga bisig, tumitibay ang inyong mga paa, lumalapad ang inyong mga paa, at nakakahakbang na pala kayo. Ganyan din ang buhay. Kung tunay kang mananampalataya, ang panaligan mo't asahan sa tuwin ay ang gagawin sa iyo ng Diyos mo. Huwag yung sinabi yun hanggang ngayon di nagaganap. Kung yung mga tapat na propeta, sinubukan pa man din, ikaw pang wala mang ginawang mabuti sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sakay tinuturan. Ang gusto ng tao'y pakinabang, sa hirap, umaayaw. Sabi ng Ama, paano kung masusubukan, anak?
kung ako'y kilala mo't ika'y tunay kong anak, kung hindi ko muna pahihirapan ang tuhod mo at hanapin mo kung paano ka humakbang. At ang paraan ko'y ibibigay ko kung hindi ka tutugot manalig sa akin. Buhay ba ang Ama? Paano kita nakpagagalingin kung wala akong pagagalingin sa'yo? Lagi mo sinasabi, magaling ka, marunong ka. Kaya wala na ako'y tuturo sa'yo, magaling ka pala. Yan ang nais ng Ama. Sabihin mo ang kahinaan mo, aminin mo ang kababaan mo, at ituturo niya sa'yo kung paano ka mabubuhay ng naayon sa kanyang kalooban. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan, katulad mo. Kung hindi ka nagbatat sa unang araw ay natakot ka na, sapagkat hindi ka papagdakay gumaling. Ngayon kaya'y nakakatawa ka na. Maaring ang gumaling ka sa ibang paraan, subalit gumastos ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, pinakikita ngayon yung natural na gamutan na hindi ka maglalahad ng salapi. Kung wala kang pera, mabubuhay ka pa rin. Kaya lamang, unawain mo ang salita ng Ama. Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Ayaw mong hanapin ang salita niya, nakakainip eka, nakakabagot eka, boring ang buhay. Kaya naman, sige, maboring ka na lang, magpakasaya ka. Sa paglilibang mo kaya, sa palagay mo, mabubuo mo yan sa buong panahon. Paano kung sa paglilibang mo'y, sa pagkalimot mo sa akin isang araw tapikin kita? O sige, gusto mo ng kasiyahan? Ngayon may sakit ka, sino hanapin mo? Ako pa rin anak ko. Hindi baga? Kaya mga mahal, napakasarap na maglingkod habang malakas ka pa. Habang nasasabi mo pang mabuti, kaysa doon sa gusto mo magsabing purihin ka, masabi mo na tsaka paiyak-iyak ka, masama loob mo. Bakit? May kasalanan ba siya sa'yo? Wala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Diyos? Ha? Kumusta ka na? Ha? Magsasalita ka, malalagkit ang laway mo. Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, ang pamamaraan sa inyong sakit ay chemotherapy, radiation, eka, o kaya dialysis. Kung wala naman kayong inaasahan kundi yaon, at ang Diyos na magpapagaling sa inyo'y hindi nyo naalala, magaganap kaya yun sa inyo? Tandaan ninyo, masigit na nakagagaling at nagbibigay kagalingan ang pananampalataya. Buhay ba ang Diyos? Kaya,
Kung ano man ang ginagawa sa inyo, panampalatayanin ninyo at panaligan na yaon ang magiging balsamo o instrumento ng ikagagaling ninyo. Hindi yaong bawat araw na ibigay sa'yo, wala ka nang inasahan, kundi, kinemo naman ako, ba't di ako gumagaling? Dinialysis ako, ba't lumalala pa ako? Na-radiation ako, ba't hanggang ngayon ganito pa? Puro tanong. Puro tanong. Puro tanong. Walang katapusang tanong. Bakit di mo ibigay buong-buo ang pananampalataya mo? Manalig ka na sa ginagawa sa'yo, maging daan ng kagalingan mo kung bubuhayin ka pa. Kung hindi, wala na. Buhay bang Ama? Subalit, pakatandaan ninyo, anuman ang kalooban ng Ama na hinanap mo't nadama mo, ang tapang ay pagkakaloob sa'yo. Kaya ito ang pinakamahalaga. Ang masumpungan nyo ang katotohanan, mabuksan ang pangunawa nyo, at sidlan kayo ng pananampalataya ng Ama, palalimin ng pananalig ninyo sa Kanya, upang makita nyo kung paano gagawin niya sa bawat araw na nabubuhay kayo. Subukan nyo po, mga mahal ko. At magaganap ang nasa banal na aklat sa inyong lahat. Sapagkat ang mga salita doon ay walang pagkabula. May tanong ka ba sa buhay mo? Magbukas ka sa Biblia, tutugunin ka. Mayroon ka bang ginawa? Buksan mo yon, pakikita niya sa'yo. Kaya ang sagot sa lahat, ang salita ng Diyos na dakila. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga anak ng Ama, kilalanin niyo siya at makikilala nyo ang tunay na kung sino siya na bumuhay sa inyo. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Caps. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, walang maliw ang pagmamahal niya. Ikaw o anak, magtiwala ka, siya'y buhay, may magagawa sa'yo. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Ako'y mayroong kaparaanan na di ninyo pamamaraan. Buhay nyo'y ibigay lamang ng buong katapatan, patototohanan ng Amang mahal. Siya'y buhay at di namamatay. Salamat at pinagsumikapan nyo pa rin makatungo sa araw na ito. Bukas flight na ninyo. Anong oras ang flight nyo? I'm feeling so well. Ay, thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Yes, I hope. I hope we'll see you next year. I thank you, God. Thank you, Lord Jesus. The Lord. I thank the Holy Spirit, the Father, Mhm. and you. Mm. You are instrument. Through Him, in Here Him. in Erdog, I know it, in this country. Mm. Before we went, the first in this country. Thank you. Salamat sa Ama. Oh, danke, Father. Rima. Salam. Salamat. Pagbabalik nyo next year, may makikita na kayong maganda. No? Sabihin mo sa kanya, no cancer anymore. Yeah.
Dapat yung lagi nasa isip niya. Tingnan mo nga ito. Ako po hanga sa kanya. Hindi ko siya inuuto at hindi ko siya pinagmamalaki dahil ituuto ka. Hindi. Purihin ang ama. Mayaman ang anak ni Re. May mga pera lahat. Subalit yung pananampalataya niya, tinakot ko na nga ito eh. Sabi ko, aba, baka sisina ko ng mga anak mo. Abay, pagamot mo na yan. Sabi ko, ito, napakalaki po nito. Parang bola, nawala, umaldag, na-shoot, nawala. Buhay ba ang ama? Buhay po ba ang Diyos? Talagang sabi ko, at di lang yun, kumakatas siya. Ikaw, mayroong karunungan sa science. Iba na pag kumakatas, di ba? Pero salamat sa Panginoon, ang lakas ng pananampalataya niya. Sabi niya, dito lang po ako. Ayoko po ekang pa-opera, ayoko ano. Diyos ko, purihin ang Ama. Mahal na araw yun, ano po? Eto na naman, magmamahal na araw na naman. 3 taon na daw siya. Wala, no more katas. Katas. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Pero, siyempre po, pag pinagaling ka ng Ama, hindi naman buong panahon buhay ka. Aba, walang nabubuhay sa buong panahon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag halimbawa, pinagaling kayo, wag naman kayo nagdaramdam pag may sakit uli kayo. Ang isipin ninyo, pinagaling nga ako, pagagalingin uli ako. Tama po ba? At wag yun ang maging daan ng pagkatakot nyo, kundi yun ay maging daan ng muling paglaban nyong higit pang matatag at matibay sapagkat may pinakita niya, hiwaga sa inyo nung una. Mayroon ang pinakita. Sa makatwid, may pakikita muling hiwaga. Buhay bang Ama? Ganon ang dapat ninyong gawin. Tama ba, anak? Very good. You're so nice. Very nice boy. I take it every day, 3 times a day, in the morning and in the evening. We have that Your candy, 1 capsule every day. Take 1 candy, then you believe. 3 times, okay. Okay, 3 times morning, afternoon and evening. So, 3 capsule. It means Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Believe. Okay. Okay. Okay, fight. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga po ba ang buhay, ano? Alam niyo po, iba't ibang uri ng tao nakaharap ko na. Iba't ibang uri ng taladtad ng isip nakaharap ko na. Iba't ibang uri ng damdamin nakaharap ko na. Alu, Diyos ko, iba't ibang uri ng tao, mukha, itsura, mga ginagawa. Kaya, kumbaga masaya ang buhay. Ano? Buhay po ba ang Diyos? Relax. O ano, masaya ka na. Dapat tayo ka nga. Tayo ka nga, tayo. Tayo. O, sige, tayo. Tibay ng loob ang kailangan, ano? Tatag ng kalooban, tibay ng pananalig,
matapat na pag-asa para muli lumakad ka. Kung palalakarin ka mat sa isip mo, ayoko, hindi ko kaya. Narinig mo yung mensahe? Inilapit lang, umawak lang sa dulo ng damit, sa parte ng damit, kahit saan, sa buong katauhan, sapagkat ang Diyos ang nagpapagaling, hindi tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, sige nga, upo ka. Upo. Huwag ka nang mag-wheelchair, ano? Para dalawa na lang paawag ng 4. Buhay ba ang Ama? Napakabuti po ng Panginoon. May tanong po ba kayo? Wala? Ako may tanong. Kumusta ka, anak? Ay, salamat. Ang ganda ng itsura mo, no? Okay. English speaking. Oh, your master is not there. My master is alive. Yes! The good master and the good creator. You know who is? Mom. The mama's not here. Okay. Okay. Good evening. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, laban ka lang. Manalig ka. No? Bukas, iba ka na ha. Kailangan, iba na sagot mo bukas. Yes. I'm not understand you. I cannot understand. I don't know. Hindi ako marunong mag-English, anak eh. English to ko ako eh. Ha? Alam mo ba yon? Taga saan ka ba? Saan sa Manila? Manila Bay? District 2? Tondo, Manila. Maganda. Ilang taong ka na? Ay, salamat. Marunong ka palang Tagalog. Magre-review muna ako, no? Magpapatutor ako para makausap kita. Eh, wala eh. Ako'y tanga. Hindi ako marunong mag-English. Daig mo ako? No? Ha? Sino master mo? Ay! Galing! Very good ka niyan! Yes! Oh. Eh, bukas, iba na usapan natin, ano? Babalik ka bukas. Babalik ka nga. Ay, sige. Babalik siya, no? Saan ka pupunta? Sa Palawan. Sama mo naman ako. Gusto kong makarating doon. Ha? Kaya lang eh, lilibre mo ako sa airplane. Ay, salamat, tumino rin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mahal. Pag di ka tumino, talaga na lang. Ewan ko lang. Makainom nga anak, nauuhaw ako sa iyo eh. Kailangan mo lang uminom. Uminom ng tubig na bukal na hindi na muling makapagpapauhaw sa iyong katauhan. Ano yun? Ay, very good! Galing. Sabi niyo, hindi siya magaling. Magaling pala siya.
Magka-vibes tayo niyan. Ano? Anong pangalan mo, anak? Ay, hindi ko nga alam. Ay, kaya pala, prophet ka pala. Galing mo. Congratulations, Prophet Aaron. God bless. Okay. Tapos na ba ang usapan natin? Hindi pa. Salamat naman at sinasagot mo ako, anak. Ang bait mo, no? Hindi ka ba nagagalit? Malakas ako magtanong at pinaririnig natin sa kanila. Oh, galing. Tama yun, anak. Sa katotohanan maging gising, maging mulat, may pandinig, nakakakita, nakakadama, para sa gayon ay... Yan, may liwanag ka na. Very good! Buhay po ba ang Diyos? Nakadali rin ang English. Ano ba ibig sabihin nun? Ma'am, ano po, January po. January po. Pinag Muslim na 2010, pawapasok po yung tutod sa puso ko mainit. Bigla po yung nakaligtas. Nangyari po sa Very good. Tama. Oh, kaya pagbutihin mo para maging apostolate ka. Sino apostolaten mo? Parang wrong answer. Pag nilayan, baka maabot mo. Sino? Oh, ayan oh. Marami kang papastulan dyan. Tingnan mo nga kung nasa tuwid na daan sila. Salamat. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Gawin mong mahalaga, makabuluhan. No? Ang pagiging isang mabuti ay hindi kinukuha yan sa biglaan. At hindi yan pinahihirapan yung isip. Ang Diyos Ama ang nagbibigay ng malawak na pangunawa para hindi mahirapan ng sinuman. At kapag ang banal na Espiritu ang naghahari sa tao, walang lito, walang gulo, walang masamang isip, kaya patag ang isip mo. Yes, Lord. Okay. Buhay po ba ang Diyos? So, na-wash out ang Luzon? Kumusta? Okay po. Maganda po. Ay. Pagbutihin mo ha, para maging mabuti ang lahat. Gusto mong maglingkod? Sa papaanong paraan? Yes. In other words, respect yourself. Okay. Love your enemy. Okay. Pag may respect ka sa sarili mo, may yeah. Oh. No. Your body, all over the body, God is the controller. Sa salita?
at sa gawa. O, sige. Tama. Kaya, wag nyo na siyang problemahin. Pinoproblema ka ba nila? Sabihin mo nga. Parang tingin ko pinoproblema kang malaki. Buhay ba ang ama? Napakabuti ng ama, napakadakila niya. So, ngayon pag-uwi, wala nang problem. No problem anymore. Parang na wrong destination tayo, anak. Nasa straight line na tayo, parang pumorba. Ay, mabuti naman, alam mo. Okay, finish? Or not finish? Go home! No, ganito lang, anak yan. Pinasaya lang ang tao at ikaw din ay panggagamot po yun sa wala kayong kamalayan. Sapagkat ibang strategy ng tao sa strategy ng iba yung alam nyo sa alam ko. Kaya wag nyo ipantay ang karunungan nyo at wag nyo alamin kung ano kayo. Ang alamin nyo, sino ang Diyos nyo. Buhay bang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Katawa-tawa sa buhay ng tao, sa kapwa niya nilalang ang ganito, subalit walang kamalayan. Kung minsan, makakakuha pa kayo ng mabuti sa Kanya. Kaya sa inyong lahat, ang nasa matinong pag-isip, gumagawa ng mabuti, hindi humahamak ng kapwa. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakitinuran. Sumayin nyo ang kapayapaan. Nekkaramanayahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, tapos na. Hindi pa kaya ni Mother. Medyo konti na lang pong araw, Pero sa inyo, mga alagad, sabi nga po, kung walang magtitibay, sinong magtatagumpay? Kung wala ang paglaban, paano mo mapapakita na nakipagtotohanan ka tapat sa iyong pinaglilingkuran? Kung hindi ka magkakaroon ng liwanag, paano mo maaabot ang katwirang mabuti? Kung hindi ka magkakaroon pangunawa, paano mo makakamit ang marapat? Kaya ang lahat ng mabuti, tama't tumpak, sama nagmumula. Kung hahanapin nyo'y masusumpungan nyo, kung tatanggapin nyo'y kakamtin nyo. Kung magtitiwala kayo'y malulubos kayo, at kung nalubos kayo, kayo rin ang may pakinabang, mga mahal. Sumayin nyo ang kapayapaan, paghahari ng Ama'y walang hanggan, pagmamahal niya'y walang katapusan, mga biyaya niya at pagpapalay walang hangganan, kaya't ang sinumang sa may tuwirang nagtitiwala, pakikita niyang siya'y buhay at di kailanman nagpapabaya. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Mayroon ba kayong apong makulit? Sabihin mo, kabanal naman ang apo ko. Mayroon ba kayong anak na makulit? Ay, kabanal naman ang anak ko. Mayroon ka bang asawang, naku, kahirap. Kabanal ng asawa ko. Lagi mo sabihin yon. Ay, kabait ng asawa ko. Kabanal ng asawa ko. Tingnan mo kung di maasar sa kanya yung nandoon sa kanya. Iiwanan siya, banal na pala siya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pag sinasabi nyo lagi, kasama ng asawa ko, tuwa-tuwa yung nasa kanya. Pag sinabi mong,
kabanal ng asawa ko. Magagalit yung nasa kanya, kaya babanal siya. Iiwanan na siya. Buhay ba ka ba, mamahal? Oh, subukan po ninyo. Bukang bibig mo lagi, kabanal naman ang asawa ko. Kabanal naman ang anak ko. Kabanal mo naman, anak. Kaya, siyang araw, makita mo yung hindi nagdadasal, nakaluhod. Nagulat ka, ay bumanal nga yung anak ko. Buhay ba ang Diyos? Subukan po ninyo, sapagkat nakikinig lang yun sa sinasabi nyo nasa kanya. Kaya, ginagalit ka lalo. Hindi ka na niya kayang galitin. Siya na ngayon ang galit na galit. Kaya, para hindi siya magngit-ngit, iwanan niya na yung kanyang inaalipin. Sino nanalo? Bahala kayo kung gawin nyo. Kung ayaw nyo, hindi huwag. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Tandaan po ninyo, wala namang taong hindi nagutom at nakadama ng gutom ang tiyan. Lalo na kung tamad kumain, abala sa hanap buhay, abala sa ginagawa, nang maramdaman niya yung sikmura niya, gutom na pala. Wala naman taong gaano man katagal na hindi natutulog, may insomnia man, dumarating din yung oras na maidlip siya. Sa makatwid, wala naman sa buong panahon na mananahan. Kaya kung ikaw, ang isip at damdamin mo'y mananahan sa Ama, yun ang kanyang pananahanin sa iyo. Yun ang dapat manahan sa tao, hindi yung pasaka-saka, manaka-naka na mabuti. Mamaya hindi na. Kung iyon ang gagawin ng tao at mananahan sa kanya, naku, sabi mo, dati hirap, kalooban mo'y hirap na hirap. Nang naganap na yon, wala ka nang binigkas, kasaya pala. Subukan po ninyo, mamahal ko, sapagkat kung ano ang mabuting iniisip mo at mabuting ginagawa mo, nakikita at nababatid ng Ama yan. Kaya't sa paglalayon mo, pagnanasa mo ng mabuti, bibigyan ka niya ng pawang kabutihan. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. May bukas pa. Ano nga palang pangalan mo, anak? Nalimutan ko. Aaron, babalik ka bukas. Ba yung kwintas mo na yan? Ha? May anting-anting ba yan? Nako, magkano mo naman binili yan? Matakot ka sa cross. Alisin mo na ito. Palawit lang yata yan sa cellphone. Oh, kang tumawa. Basta malaga tahimik ka lang, ha? Behave. Pwede ko bang basahin yan? Dami mo namang kwintas. Dami mong kwintas na. Oh, di ka ba nabibigatan yan? Tingnan mo nga. Sino ba ito, anak? Aaron, sino ito? My one and only mother. Ay, galing. Kilala mo. Anong pangalan niya? Ilaw ng tahanan. Yes, ma'am. Kumusta naman ang ilaw ng tahanan? Maliwanag ba? Opo, ma'am. Mahal mo ba siya? Opo, ma'am. One more. I love. Naku. Bakit parang maasim yung ngiti niya? Ha? O kaya nga. Kaya po nila napaparating ako. Ay, inamin din. Ito, anong pangalan ng ate mo? Michelle po. Si? Michelle. Lisel. Arno. Risel.
Si Rizel. Alam mo bang nababahala si Rizel sa'yo? Opo. Ganun dapat gawin mo para di mabahala. Huwag mo silang tinitingnan ng parang tigre. Yes, para po. Hindi po ako. Yan. Baka paglabas mo doon sinigawan mo na sila. Rochelle, text mo ako ha, pag sumigaw siya. Aaron, hindi ka nasisigaw. Oh, ikaw mamin yan. Sabi mo, hindi na po. Sinabi ko ba sumisigaw ka? Hindi ka na ba sisigaw? Sabi ko lang de huli ka. Buhay ba nga mamahal? Sumainyo ang kapayapaan. Umuwi na po kayo. Masaya po ba kayo? Buhay po ba ang Diyos? May sakit po ba kayo? Dahil wala kang sakit, ano nararamdaman mo? Para po hindi totoong masaya kayo. Dahil inaamin mo wala ka ng sakit, natatakot ka pa ba? You feel... Hindi ko na alam ang kasunod. Mahirap mag-Tagalog, mag-English, ano? Okay, God bless. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Matagumpay na paglalakbay. Text ka agad pagdating. Pero mamaya, Skype mo ako mamaya. Sana magkawa. Salamat. Kain na po. May pa po.